Pixie. Alright? And this one is a new energy na nararamdaman natin, no? Merong paparating sa inyo, mga kapixie. I'm sensing na this person is parang mas bata sa inyo. Pwedeng mas bata sa inyo, guys. O kaya naman, mas bata. Alright? So, parang itong person na to, or parang hindi naman mas bata, pero parang pakikiligin kayo nitong person na to, mga kapixie, no? Kumbaga parang total opposite nung na-experience mo doon sa ex-person mo, or sa previous mo, guys, sa past, ganyan. Super complete opposite na kung ito nanlalamig, itong person na to naman is init, warmth ang ibibigay nito sa'yo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading, guys, para ngayong April, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede, sa love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, guys. So, this is both negative and positive. Ito yung mga energy surrounding your situation. For some of you guys, no, pwedeng parang nararamdaman natin dito is nagsisimula kayo ng panibagong chapter sa buhay nyo, sa pag-ibig, mga kapixie. Pwedeng nag-end na yung relationship nyo with this energy. And right now, parang you're trying to start all over again, no? With your life na parang hindi nakasama itong person na to, pero you carry the lessons in your heart, no? Parang yung mga lessons na natutunan mo dito sa relationship na to and dito sa tao na to, parang mas natutunan mong mahalin yung sarili mo, mas natutunan mong maintindihan na you can live alone even if without this person. Kaya mong mabuhay kahit wala itong tao na to, and kaya mong tumayo sa sarili mong paa, and parang gusto mong magsimula ulit on your own life na hindi nakasama itong person na to. And that way, mas lalo kang naging attractive and nakaka-attract ka ng panibagong relasyon, panibagong tao sa buhay mo. Dahil for some of you, pwedeng nakaka-move on na kayo from this old relationship, mga kapixie. And nare-renew nyo na yung sarili nyo, guys, no? Kaya parang napapansin nyo sa paligid nyo na may mga umaaligid na, o kaya may mga nararamdaman na kayo, ganyan. So, this is a new person na nagpaparamdam, kumbaga parang may potential, mga kapixie, sa relationship nyo. Okay? Pero so far, yun yung nakikita natin, parang endings and new beginnings ito, Aquarius, when it comes to your relationship. Pero babasahin natin, tingnan talaga natin, guys, kung ano yung love energy nyo ngayong April. So comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. If naka-resonate kayo dito, guys, mas maganda na mag-focus muna kayo sa sarili nyo, healing. Kung kailangan nyo pang mag-heal, pwede kayo makinig ng self-love subliminal natin, guys. It will make you more attractive, mga kapixie. Pero dapat mas unahin nyo talaga yung sarili nyo, guys. So tingnan natin, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayo, guys, na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, sa mga interesado, mga kapixie, mag-send lang ng email sa pinoypixie@gmail.com.
So, Aquarius guys, kaya na-represent ng Queen of Swords, ito yung ating love energy. So, this is both negative and positive. Yung sinabi ko sa inyo guys kanina na it's ending, no? Kasi for some of you, talaga nakikita natin na tinatalikuran nyo na itong relationship na to, mga kapiksi. There's a lot of coldness, no? Kung meron kayong, I'm sensing that this is more of like your ex-person. Parang, ramdam ko kasi guys na ex-person yun na tong person na to. Or kung hindi pa man, mga kapiksi, parang yung iba sa inyo doon na papunta. Na you're walking away. Ibig sabihin, lumalayo na kayo dito sa person na to. Emotionally, may distance na kayo. Pwedeng yung iba physically, no? Baka hiwalay na talaga kayo. Pwedeng LDR kayo, mga kapiksi. And nandun na kasi yung coldness, no, sa pagitan nyo nitong person na to, mga kapiksi. So, nanlalamig na, guys. There's a lot of coldness na parang kahit na mag-try kayo na mag-reach out sa kanila, hindi na nila nire-reciprocate, guys. Kaya kayo din, parang kayo din, nanlamig na. Kung nanlalamig sila sa inyo, mga kapiksi, parang kayo din, nanlamig na. And parang hindi nyo rin kayang i-tolerate yung ganitong ugali ng person nyo. So, emotionally, nakadetach na kayo dito, no? Ibig sabihin ng emotionally detached, parang wala na rin kayong masyadong nararamdaman dito sa kanila, mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin na ending sa relationship. And for some of you right now, mas nagfo-focus kayo actually sa inyong kaperahan, sa inyong trabaho, no? Parang doon nyo na lang ginugugol yung inyong attention, guys, sa pagtatrabaho nyo or sa negosyo nyo or kung ano man yung pinagkakaabalahan nyo guys para kumita kayo ng pera. And it's also your way of forgetting. Parang yun na rin yung pamamaraan nyo para makalimutan nyo itong person na to, mga kapiksi. Alright? And this one is a new energy na nararamdaman natin, no? Merong paparating sa inyo, mga kapiksi. I'm sensing na this person is parang mas bata sa inyo. Pwedeng mas bata sa inyo, guys. O kaya naman mas bata. Alright? So, parang itong person na to, or parang hindi naman mas bata, pero parang pakikiligin kayo nitong person na to, mga kapiksi, no? Kumbaga parang total opposite nung na-experience mo doon sa ex-person mo, or sa previous mo, guys, sa past, ganyan. Super complete opposite. Na kung ito nanlalamig, itong person na to naman is init, warmth ang ibibigay nito sa'yo. Init ng pagmamahal, mga kapiksi. So, medyo patitibukin nito ng konti. Very slight yung iyong puso, mga kapiksi. And parang tutunawin nito yung galit sa puso mo. Kung meron ka pang galit or kung nanlalamig yung puso mo, parang tutunawin niya yung malamig or matigas mong puso, mga kapiksi. So, parang magliliwanag din yung love life mo. Pero no person, mga kapiksi, hindi siya yung old person na nagdulot ng mga sakit sa inyo kasi you want to move on, no? Gusto nyo na mag-move on dun sa past, mga kapiksi. Kaya parang wini-welcome nyo na itong bagong person na to. Pero yung iba sa inyo, guys, hindi pa kayo masyadong ready kasi parang meron pa kayong excess baggage, no? Dun sa old person kasi syempre hindi naman kayo agad-agad na magpapalit, di ba? Di ba? So, meron tayong presence dito, guys, ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, pwedeng air sign din yung next person mo or baka may air element sila sa kanilang natal chart. Definitely, for some of you, parang LDR talaga itong then person mo, no? Parang bigla na lang din itong maglalaho, guys. So, ibig sabihin nung parang bigla maglalaho, parang bigla na lang magno-no contact. Pero, ang weird dito, guys, kasi is your person, itong ex-person na to, naiisip ka niya, okay, siguro nagigilty siya, nasa isip ka niya, siguro nagigilty siya or what, or hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Pero kayo, gusto niya na ng peace of mind, okay? So, I'm sensing na itong person na to is one of these days baka mag-reach out sa inyo. Pero kayo na mismo yung lalayo sa kanila kasi gusto nyo na ng peace of mind. In short, ayaw nyo na ng gulo. Or ayaw nyo na ng magulong buhay. Ayaw nyo na ng magulong love life, mga kapiksi. And yung bigat ng emosyon na nararamdaman nyo, unti-unti nyo na siyang binibitawan, guys, no? So, sooner or later, guys, makaka-move on din kayo from this heartbreak, okay?
And eventually, hindi yung sa bagong person, hindi natin nakikita kung saan matutuloy yung relationship nyo, but it's giving you hope, no? Or parang makakatulong siya para maka-move on kayo. And parang mabibigyan kayo ng pag-asa na it's okay to love again, no? Na hindi mo kailangan isumpa yung pag-ibig. Hindi porket iniwan ka ng ex mo or nagloko yung relationship nyo before, it doesn't mean na ganun pa rin yung mga susunod. Pero right now, focus ka muna sa sarili mo hanggang sa maging okay ka na talaga, kasi meron ka pang mga excess baggage, Aquarius, sa iyong past failed relationship, no? And that's fine, okay lang yan. We're only humans, guys. Okay? Alright. So, comment down below if story nyo ba yan. Aquarius, this is a message of failure and hope at the same time. So, it's okay to fail sometimes, only to find hope the next time around. Okay lang yun, mga kapiksi. Wala namang perfect, especially pagdating sa love and relationship. Okay? So, bunot lang tayo ng additional na love message para sa iyo, Aquarius. Calling in your soulmate. Ito yung bago, mga kapiksi, no? Yung bagong pag-ibig na sinabi nating paparating sa inyo. If feeling nyo ready na kayo to love again, then by all means, guys, ipagdasal nyo. Call in your soulmate through prayers and affirmations, guys. Ipagdasal nyo na ibigay sila sa inyo yung karapat-dapat para sa inyo, yung somebody na deserve nyo talaga. Isulat nyo na, guys, ilista nyo, no? Literal na ilista nyo kung ano yung mga katangian ng specific person na hihilingin nyo, kasi hihiling din lang kayo, mga kapiksi. Hilingin nyo na yung the best para sa inyo, di ba? Don't settle for anything less, especially pagdating sa relationship, guys, no? Lahat na ng the best isulat nyo, di ba? Yung pinaagusto naman natin dyan, loyal, faithful, mabait, mapagmahal, di ba? Yun naman madalas eh. So, hilingin nyo na lahat, isulat nyo na lahat, mga kapiksi. Kung gusto nyo ng gwapo, maganda, di ba? Bonus pa yun. Basta ang importante, mabait, loyal, faithful. Yun naman yung number 1 na talagang hinahanap natin sa lahat, di ba? So, keep on praying hanggang sa dumating talaga yung the one para sa inyo. Don't be afraid to ask the universe, or don't be shy, no? Huwag kayo mahiya, guys. Kung ano yung gusto nyo, hilingin nyo kay universe, guys, para yun talaga yung ibigay sa inyo, no? Diba? Kung gusto nyo ng celebrity, why not, diba? So, sulat nyo, pagdasal nyo, mga kapiksi. Deserve nyo yan, okay? Alright, so yeah. Comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.